Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan, siguro alam nyo na, nabasa nyo na dyan sa title at thumbnail, na nagbubunyi po tayo mga kababayan at lalong iiyak ang mga anti-Marcos at mga dilawang pengs. Kasi po, ito po, lalo po silang inasar ng Pangulong Bongbong Marcos by what? Ha? By what? Palace declares Marcos Sr.'s 106th birth anniversary as a special non-working day in Ilocos Norte. Yeah! Yung mga anti-Marcos siguro nagngingit-ngit. Yung mga taga-bundok ng mga terorista naggagalaiti. Yung mga dilawang pink, anak ng putik. Mas inuna pa ang tatay kaysa sa bigas, kaysa sa mga magsasaka, kaysa sa traffic, kaysa sa flood control o whatever. Baka may sasabihin dito, ito, no? Ito daw na may warrant of arrest na sa Pilipinas. Pero patuloy pa rin po siyang nagngangat-ngak, no? Patuloy pa rin binabalahura ang ating First Lady. Ngayon, ang apple of the eye niya yata ngayon ay si Katunying. Pero, segue lang natin yon. Ito po, at ako po, isa sa mga millions o billions of Marcos supporters ay natutuwa po dito. Hindi sa dahilang tayo ay nang aasar sa dilawan, pero isa sa mga factor yun. Dahil kahit papano, may recognition na, no? Yung dapat at nararapat, no? Dalawa yan. Dapat at nararapat na recognition sa dating Pangulong Marcos Sr. ay kilalanin at malaman ng taong bayan, no? Ito po, hindi po ito pang nationwide. Para naman lalong baka lalong magngit-ngit ang mga anti-Marcos at mga dilawang pink. Ito ay para lang po doon sa birthplace ni Marcos Sr. sa Ilocos Norte. O di ba? Lalo na, pag yan ay ginawang nationwide, baka meron ng mag-EDSA 10 dyan. Kaso yung EDSA 10 nila, baka 10 lang sila. Kaya tinawag na EDSA 10. O tingnan nyo, binigyan ko pa kayo ng double digit ha, kayong mga dilaw. Kasi yung inyong mga, yung paggunita nyo sa, kanino ba yun? Yung traidor ng bayan, yung isa sa mga nagbuo ng teroristang grupo, no? Yung death anniversary daw niya. Di ba ang lakas makapang-asar ni Bongbong, no? Sabi niya, sige, mag-unite tayo. Alalahanin natin yung kamatayan ng isang traidor. Ako lang po yung nagsabi ng traidor, ha? Tapos biglang ginano to. Kala nyo, ha? Para naman fair. O, hindi pwedeng si lang, yung traidor, yung makapili, di ba? Kailangan sama din ng tatay ko, syempre. Pratt brothers kaya sila, o di ba? Di ba Pratt brothers sila, yung traidor sa kasi one of the greatest president of the Philippines, si Apo Lakay. President Ferdinand Edralin Marcos Sr. O di ba? Lalong maasar ang mga dilaw sa akin, saka mga anti-Marcos. May magsasabi na naman, bayaran ka ni Kuting! At ni yung si Puting Ahas, Gunggong. Yung mga nagko-komento po sa ating video na si Simply Talkies po ay bayaran, magkano daw, yung bigay ni Kuting at ni Puting Ahas, sila po yung mga uminom ng lemonade ni Maharlika. Kasi sila naman nagsasabi niyang Kuting saka Puting Ahas, saka yung si Roy Domingo ng Canada, di ba? O ang tanong, sino ang bayaran sa amin? Ako? O tong mga nagsasabing Kuting at Puting Ahas?
Sabi ko naman sa inyo sa previous vlog ko, huwag niyong antayin matrace ko ang mga IP address ninyo dahil pupuntahan ko kayo, no? Maski na sa impyerno. Hahabulin ko kayo sa impyerno at tayo magkikita sa korte. No? Nag-aakusa kayo na tulad nung idol nyo na si Luka-Lukang Hitad na nandyan sa LA nang walang ebidensya. No? Dahan-dahan lang sa pagsasabing bayad si Tokis, no? Ang tangi pong nagbabayad sa akin dito ay yung mga advertisers ni YouTube. O bakit? Privilege ko naman yan as content creator at binigay ni YouTube na you have the right to monetize. O, di ba? Sila nagbabayad sa akin. So, hindi naman mga kuting at mga puting ahas yun ni Maharlika. Kayo ang mga ahas, no? Doon kayo, naglulumpo lang kayo doon, nag-aantay kayong makapag-snake bite, no? Saka po yung mga members, nawalo po, wawalo po. Ang members ng Simply Talkies, magkano po ang membership? 99 cents. O, yan ang pinakamababa. Hindi po tayo ganid. Kung bayaran na ako, sana hindi na ako magbablog. O, nasabi ko naman sa inyo, dapat nakatira na ako sa Hollywood kasi bayaran na ako Milyon. No? Hindi pala milyon ang talent fee ko. Bilyon. O, bilyong piso. O, yung makaka-afford sa akin, sige. Send me a message. Pero kung wala kayong bilyones, shut up dahil pag nahanap ko, na-trace ko ang inyong mga IP address, habulin ko talaga kayo, maski na nasa kanlungan pa kayo, ni Beelzebub, ni Omodeus, yung mga Diablo, yung mga pangalan ng Diablo, di po ba? Oh, okay, nag-segue lang tayo. Kasi marami pong mga nakainom ng lemonade ni Bagoong Lipunan, saka yung Hitad, no? O dito po, lalo nating aasarin tong mga hindot na ito. Sa Proclamation number 327, ayun po, Proclamation 327 ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, by the President of the Philippines, Proclamation number 327 declaring Monday 11, September 11. Uy, 911 yan dito Birthday pala ng Pangulo. September 11. 2023, a special closed non-working day in the province of Ilocos Norte. Whereas on September 11, 2023, the province of Ilocos Norte will mark the 106th birth anniversary of President Ferdinand E. Marcos. Whereas it is but fitting and proper that the people of the province of Ilocos Norte will be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration. Now, therefore, I, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary by authority of the President Ferdinand R. Marcos Jr., do hereby declare Monday, September 11, 2023, a special non-working day in the province of Ilocos Norte. O ayan po, aprobado po, sign, certified copy, binigay po yan sa records, Malacanang Records. So, karapatan din po ng mga kababayan nating mga taga Ilocos Norte, yung mga Ilocanos, na i-celebrate ang kapanganakan ng isa sa magiting at tunay na may pagmamahal sa bayan at sa kapwa Pilipino, si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. 106th birth date o birth anniversary, September 11. Grabe, dami palang kaganapan ng September 11. Di po ba? Lalo na kayong diyan, lalo na kayong maasar, mga kababayan. Meron po sa Twitter, allow me to read some of these negative comments about this. Nung nalaman nila na, special non-working holiday sa Ilocos Norte, meron po silang mga negative comment. Ito, may nag-post dito,
Malacanang denied Naga's request to have the death anniversary of the late DILG Secretary Jesse Robredo declared as a non-working holiday. Ang tanong, non-working holiday ba sa buong bansa o sa non-working day lang sa Naga City kung taga saan siya? Di po ba? Ang tanong, presidente ba si Jesse Robredo? Okay, ha? Puntahan natin yung mga accomplishment ni DILG Secretary Jesse Robredo, the former. Sumalangit nawa ang kaluluwa, no? Eto po. Segue na natin to. GMA News Online. Palace denies request to declare Jesse Robredo's death anniversary a non-working day. Akala ko naman, birth anniversary. Yung pala, death anniversary. Bitter po yung mga dilaw na pink, no? Malacanang has denied the request of Naga City, Camarines Sur to declare August 18 as a special non-working holiday in the city. Doon lang daw po sa lugar ng Naga City. Kasi yung ibang report, walang sinabing sa Naga City. Dito sa GMA, kompleto, di po ba? In commemoration of the death anniversary of former Mayor Jesse Robredo, former Mayor, former DILG ni Panut. In a letter dated August 17, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Annalisa Logan informed Mayor Nelson Legacion of the Malacanang decision, citing Republic Act No. 10669 or the Jesse Robredo Day, which sets August 18 as a special working holiday. Quote, given that there is already a legislative enactment, this office is constrained to deny your request. Meron na palang legislative enactment nung hinihingi nilang araw. Notwithstanding the foregoing, this office recognized the importance of the commemoration of the death anniversary of Jesse Robredo to the people of Naga City. Ito po yung accomplishment ni former DILG Jesse Robredo. He was the Secretary of Interior and DILG nung panahon ni Panot. Namatay po siya sa plane crash. He served as a long-time mayor in Naga. He also received the Ramon Magsaysay Award for Government Service in 2000. The first Filipino mayor given the honor. Okay, congratulations. But the question is, ikaw ba ay presidente? Di po ba? Ikaw ba ay isang presidente? Hindi po. Hindi. Saka yung araw na hinihingi ninyo, may nakaset na. Di ang gawin nyo, dyan na lang mismo sa bayan ninyo, gumawa kayo sa council ninyo. Sa sangguniang whatever. Dyan sa Naga City, gumawa kayo. Mag-meeting kayo, mag-consensus kayo, gawa kayo ng sarili nyong ordinansa na itong araw na to ay Jesse Robredo Day. Di ba? Kasi hihingi-hingi pa kayo. Gusto niyo ba makakuha kayo ng ganito, no? Talagang sinertify ng Malacanang. Sobrang spoiled naman kayo. Di po ba? Spoiled. Di ba? Ito po yung mga bitterness, sa Twitter, no? Nung nag-post na to, marami pong nag-comment, minumura pa si PBBM, wag na nating basahin yan. Sabi pa dito, insecure daw po ang Pangulong BBM kay Jesse Robredo. Really? How do you know? Kayo ang insecure kasi kayo hindi napayagan. Di po ba? Putek, DILG saka mayor lang lang talaga. Pero yung idol ko presidente, sino ba sila, di ba? Ang dami pong mga dito, pero may isa pong tagapagtanggol. May nagtanggol po kay Pangulong BBM. Former president po kasi, konting galang naman. Di ba? Correct! Galang-galangin nyo naman. Itong kasi, ang daming negative, no? Ayaw natin yan. Gusto natin, asarin sila. Di ba? Saka pwede ba, kayong mga dilawang pink, huwag nyong ikumpara, ang layo po, ang layo ng accomplishment. Di po ba?
Nakakuha lang ng Ramon Magsaysay. O sige, good na yon. O yun lang ang kinuwento ng GMA News eh. Ayaw ko naman ng bulat-latin to kasi wala akong pakialam dyan kay Jesse Robredo. No, di ko man kilala yan. Alam ko lang, Robredo, di ba? Asawa pala ni Lutang. O, naging mayor. O sige, good. Magaling na mayor. DILG ni Panot. Ano nangyari? Di ba? O, kaya wag kayong magkumpara. Pahabaan ng accomplishment ni Apulacay saka si Jesse Robredo, baka hindi nyo pa mapuno yung isang tabo. O kaya yung ganitong inumin lang na baso, ganyan o, yung ano, sige, try nyo nga, yung shot glass. Baka hindi nyo pa mapuno yun, kumpara nyo yung accomplishment ni Apulacay eh. Oh, sige nga kayong mga pink, baka sabihin nyo, naku, ba't ka ganyan, nilalanglang mo lang. Eh, anong pakialam ninyo? Diba? Oh, basta kakampi ng dilaw, ala yan, panis. Kaya wag kayong magkukumpara, wag kayong maging bitter. Kung gusto nyo, gawa kayo ng ordinaryo nyo sa Naga City. O yun, sabihin nyo, ito ha, itong araw na ito ay death anniversary ng ating magiting na long-time former mayor, Jesse Robredo. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Di po ba? Kaya huwag kayong maging, huwag kayong maging bitter. Kayo talagang mga dilaw. Gusto nyo lahat sa inyo eh. Gusto nyo lahat entitled kayo eh. Di po ba? Oh, walang ganon. Di ba? Walang ganon. Huwag kayong gamol. Ngayon lang. No? Oh, yan lang po mga kababayan. Kayo po ba? Ano po bang masasabi nyo? Nararapat lang ba na gawing special non-working holiday yan pong birth anniversary ng ating isang magiting na presidente na former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. No? Na yun nga, September 11 gawing special non-working holiday sa Ilocos Norte. At yung pong mga talunan, yung mga iyakin, yung mga entitled na mga ewan ko, no, mga dilawang pink, mga anti-Marcos, nagngangaw-ngaw, ikinokumpara ang dating magiting na Pangulong Marcos Sr. kay Jesse Robredo. Bakit daw po di pumayag ang Malacanang na gawing special holiday yung August 18 na death anniversary ni former DILG Secretary Jesse Robredo? Okay, ang rason ng Malacanang meron nang nakalagay dyan eh. Sorry naman. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.